Sa gitna ng nagbabagang hininga ng tondo, kung saan ang amoy ng napanis na pagkain at sunog na kable ay humahalo sa malagkit na singaw ng basura, nakatayo si Tenyente Maristela. Ang kanyang uniforme ay lapat na lapat, plansyado, at mabango. Isang matalim na kaibahan sa paligid na tila unti-unting lumalamon sa katinoan ng sino mang mapadpad dito. Narito siya para sa isang misyon. Tugisin ang mga pusit na nagbebenta ng mga nakaw na piyesa ng electronics. Ngunit ang batas na kanyang ipinagtatanggol ay tila biglang nawalan ng timbang nang mahuli ng kanyang mga mata ang isang batang lalaki. Ang bata ay nakaupo sa ibabaw ng isang baligtad na timba ng pintura. Ang kanyang mga daliri na itim na sa dumi at langis ay gumagalaw ng may katumpakan ng isang siruhano. Hawak niya ang isang pirasong tanso mula sa kung anong itinapong kagamitan. Maingat na idinidikit ito sa nakalantad na bituka ng isang basag na laptop. Isang saglit na katahimikan at pagkatapos, ang kislap ng asol na liwanag mula sa screen ay tumama sa mukha ng bata. Isang himala sa gitna ng mga basura. Pero hindi ang liwanag ng screen ang nagpatigil sa mundo ni Maristela. Sa manipis at madungis na leeg ng bata, nakasabit ang isang kuwintas na pilak, isang munting pendant na hugis anghel. May gasgas na ngunit kumikinang pa rin sa ilalim ng malupit na sikat ng araw. Iyon ang huling bagay na isinuot ni Maristela sa kanyang anak. 5 taon na ang nakalilipas, bago ang isang gabing puno ng ulan at sigawan na nagbago sa lahat. Mateo? Ang bulong ni Maristela ay tila isang panalangin na natakot matupad. Lumingon ang bata. Ang kanyang mga mata ay matanda na para sa kanyang edad, puno ng pag-iingat at pagod. Sino po kayo? Ang tanong nito sa Tagalog, ang boses ay paos at tuyo. Hindi makahinga si Maristela. Ang bawat hakbang niya palapit ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang kuwintas na yan. Saan mo nakuha yan? Bago pa makasagot ang bata, isang anino ang humarang sa pagitan nila. Isang lalaking nakasuot ng kupas na sando. Ang balat ay nakadikit na sa mga buto at ang mga pisngi ay lubog na tila isang bungo. Ang mga kamay nito ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang panghihinang hindi kayang itago ng galit. Umalis ka na rito, Maristela. Huwag mong pakialaman ang anak ko. Ang boses na yon. Kahit gaano na ito kapurol at kapaos, kilala ito ng kanyang puso. Si Rafael, ang lalaking pinakasalan niya sa harap ng altar, ang lalaking nanumpa ng proteksyon, ngunit lumayas at dinala ang kanilang anak sa gitna ng gabi. Ang galit ay mabilis na gumapang mula sa sikmura ni Maristela patungo sa kanyang lalamunan. Anak mo, Rafael, tignan mo ang paligid mo. Dito mo siya pinalaki. Sa gitna ng dumi at basura habang ako, gabi-gabing namamatay sa paghahanap sa inyo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa tuyong labi ni Rafael. Huwag kang maginarte na parang ikaw ang biktima, Lieutenant. Ang ranggo mo, ang baril mo, yan lang naman ang mahalaga sa'yo, di ba? Masaya na kami rito. Wala kaming kailangan sa'yo. Papa? Huwag po. Ang maliit na kamay ni Mateo ay humawak sa laylayan ng sando ni Rafael. Ang takot sa mga mata ng bata ay tila isang sampal sa mukha ni Maristela. Ang kanyang anak, ang kanyang matalinong Mateo, ay natatakot sa kanya, sa sarili niyang ina, habang kumakapit sa taong nagnakaw ng kanyang kinabukasan. Tumingin si Maristela sa laptop na inayos ni Mateo. Isang sopistikadong makina na binuhay muli gamit ang mga basura. Ang talino ng kanyang anak ay namumukadkad sa gitna ng bulok na sistema, isang brilyante sa putikan, habang ang lalaking nagpahirap sa kanila ay nakatayo ng may kapal ng mukhang ipagtanggol ang kanyang kasalanan. Hindi ko kayo hahayaang mabulok dito. Ang mariing sabi ni Maristela. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pagmamahal at pagkamuhi. Masyado ka nang huli, sagot ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay biglang naging malamig at walang buhay.
Umalis ka na bago ko ipaalala sa'yo kung bakit mo kami unang itinaboy. Sa bawat pintig ng puso ni Maristela, ang lamig ng bakal ng kanyang baril sa bewang ay tila nagpapaalala sa kanya ng kapangyarihan niya bilang pulis. Ngunit ang init ng mga luha sa kanyang mata ay nagpapaalala sa kanya na siya ay isang ina lamang na nawalan. Ang kanyang anak ay nasa harap na niya, ngunit tila milya-milya pa rin ang layo nito. Ang bawat piraso ng basurang nakapaligid sa kanila ay tila naging monumento ng 5 taong pagdurusa na hindi mababayaran ng kahit anong hustisya. Hindi hinayaan ni Maristela na matapos ang usapan sa kalsada. Bitbit ang awtoridad ng kanyang tsapa at ang bigat ng kanyang nagngangalit na dibdib. Sinundan niya ang mag-ama hanggang sa marating nila ang isang barong-barong na tila nakasandal na lamang sa awa ng Diyos. Ang bawat hakbang sa makitid na hagdan ng kahoy ay naglalabas ng tunog ng pag-aray ng materyales na tila anumang sandali ay bibigay. Sa loob ng silid, ang hangin ay hindi gumagalaw. Ang singaw na nagmumula sa bubungang yero ay direktang tumatama sa balat. Kasing init ng galit na nararamdaman ni Maristela. Amoy kalawang, amoy luma, at higit sa lahat, amoy ng matinding paghihirap. Dito mo pinatitira ang anak ko, Rafael? Ang boses ni Maristela ay gumaralgal habang tinitignan ng isang manipis na banig sa sahig at ang isang tumpok ng mga sirang radyo at telepono sa sulok. Hindi sumagot si Rafael. Napaupo siya sa isang silya. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Isang malalim at basang ubo ang kumawala sa kanyang baga. Isang tunog na tila may mga bubog na nagkikiskisan sa loob ng kanyang katawan. Agad na tumakbo si Mateo. Bitbit ang isang plastik na basong may lamang malabong tubig. "Papa, inumin niyo po ito." Bulong ng bata. Ang pag-aalaga sa mga mata ni Mateo ay isang kutsilyong sumasaksak sa dangal ni Maristela bilang ina. "Mateo, halika rito. Sasama ka sa akin. Hindi ka dapat narito sa ganitong kalagayan," sabi ni Maristela, pilit na hinahawakan ang braso ng bata. Ngunit mabilis na umiwas si Mateo. Tumayo siya sa harap ng kanyang amang may sakit. Ang kanyang maliit na katawan ay nagsilbing kalasag. "Huwag niyo po siyang saktan. Hindi masama si Papa. Siya lang po ang nag-alaga sa akin nung wala kayo." Ang mga salitang yon, "nung wala kayo," ay mas masakit pa sa anumang bala. Bago pa makahuma si Maristela, ang pinto ay bumukas ng malakas. Tumama sa dingding na nagdulot ng pagyanig ng buong barong-barong. Pumasok ang isang babaeng may suot na makukulay na alahas, na tila sumisigaw sa gitna ng karukhaan. Si Magnolia. Ang kanyang pabango ay kasing tapang ng kanyang mukha, pilit na tinatabunan ng amoy ng kahirapan sa paligid. "Aba, Rafael, akala ko ba ay wala ka ng bisita? At pulis pa talaga?" Isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa labi ni Magnolia habang tinitignan si Maristela mula ulo hanggang paa. "Tenyente, baka gusto mong bayaran ang utang ng asawa mo? 3 buwan na siyang delayed sa upa at protection fee rito sa lugar ko." "Protection fee? Pinagkakakitaan mo ang sarili mong pamangkin, Magnolia?" Singal ni Maristela. Lumapit si Magnolia kay Rafael. Pilit na hinawakan ng manipis nitong balikat. "Utang na loob, Maristela. Kung hindi dahil sa akin, matagal nang nakahandusay sa kalsada yang mag-ama mo. Pamilya ako, kaya responsibilidad ko silang disiplinahin. Pero itong si Rafael, napakatigas ng ulo. Ayaw ibigay ang huling perang itinabi niya. Para raw sa future ni Mateo? Anong future sa basurahan?" Napansin ni Maristela ang panginginig ng mga kamay ni Rafael habang mahigpit na nakahawak sa isang lumang kahon sa ilalim ng kanyang upuan. May mga pasa sa kanyang braso, hindi mula sa aksidente, kundi mula sa mga kalmot at pisil na tila iniwan ng isang hayop. "Umalis ka na, Maristela," ulit ni Rafael. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang. "Wala kang makukuha rito kundi kahihiyan." Humakbang palapit si Magnolia kay Maristela. Ang kanyang mukha ay naging seryoso at puno ng lason. Amoy ng mapait na kape
at murang lipstick ang humalo sa hangin habang bumubulong siya sa tenga ng tenyente. Huwag kang masyadong maawa sa kanya, tenyente. Alam mo ba kung bakit kanya iniwan? Hindi dahil sa hirap. Iniwan kanya dahil alam niyang hindi niya kayang pantayan ang taas ng lipad mo. Mas pinili niyang maging hari sa basurahan kaysa maging anino mo. At ngayon, pati ang anak mo, ginagawa na niyang katulad niya. Isang batang walang ibang alam kundi magkalkal ng dumi. Ang bawat salita ni Magnolia ay tila sadyang dinisenyo upang sirain ang anumang natitirang respeto ni Maristela kay Rafael. Tumingin si Maristela sa kanyang asawa. Naghahanap ng pagtanggi, ngunit nanatiling nakayuko si Rafael. Ang mga mata ay nakapikit ng mariin habang muling inuubo ng dugo sa kanyang palad. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila isang lubid na unti-unting sumasakal sa leeg ni Maristela. Ang bawat singasing ng hangin mula sa tapat ng bintana ay nagdadala ng alikabok na kumakapit sa kanyang balat, isang malagkit na paalala na ang mundong kanyang kinalalagyan ngayon ay malayo sa malinis at the aircon niyang opisina sa presinto. Sa gitna ng hapdi ng kanyang kalooban, inilapag ni Maristela sa ibabaw ng mabuhay na mesa ang isang kahon. Ito ay isang mamahaling cake na binili niya sa mall bago siya pumunta rito. Isang pagtatangka na bawiin ang 5 taong kaarawan na hindi niya naipagdiwang kasama ang anak. Ang kulay asol na ising nito ay kumikinang, tila isang banyagang hiyas sa gitna ng mga kalawangin at maduming gamit sa loob ng barong-barong. Mateo, anak, binili ko ito para sa'yo. Malambot ang boses ni Maristela, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Alam kong paborito mo ang chocolate. Kumislap ang mga mata ng bata. Ang kanyang tuyong labi ay bahagyang bumuka, isang natural na reaksyon ng isang paslit na matagal nang hindi nakakatikim ng tamis. Ngunit bago pa makahakbang si Mateo, tumayo si Rafael. Ang kanyang anino ay humaba sa sahig, tila isang madilim na harang. Hindi namin kailangan yan, Maristela. Hindi kami tumatanggap ng limos mula sa isang taong ang tanging alam ay magmalinis. Ang boses ni Rafael ay puno ng lason. Ngunit kung pakikinggang mabuti, may kalansing ito ng isang pusong pilit na nagpapakamatigas. Rafael, para ito sa bata. Bakit kailangang maging ganito ka? Sigaw ni Maristela. Bakit? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Rafael. Dahil ang mundong kinalalagyan namin ay hindi para sa mga katulad mo. Look at you, your uniform, your perfume. Amoy tagumpay ka, samantalang kami. Amoy basura. You don't belong here, Maristela. Kaya umalis ka na, bago ko pa masabi ang mga bagay na mas lalong makakasakit sa'yo. Lumapit si Rafael sa mesa. Sa isang mabilis na galaw ng kanyang nanghihinang bisig, tinabig niya ang kahon. Ang marahas na pagbagsak ng cake sa maduming sahig ay hindi lumikha ng ingay ng pagkabasag, kundi isang tila pagsabog ng kulay asul at itim sa gitna ng alikabok. Ang ising ay kumalat, humalo sa dumi ng semento. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Ang munting pag-asa sa kanyang mukha ay agad na napalitan ng isang malalim na lungkot. Hindi siya umiyak, at iyon ang mas lalong nagpadurog sa puso ni Maristela. Ang katahimikan ng bata ay tanda ng isang sanay na sa pagkawala ng mga magagandang bagay. Ayan. Ngayon ay wala na kaming utang na loob sa'yo, sabi ni Rafael, bagaman ang kanyang mga mata ay bahagyang nanlabo. Pumunta ka na sa sugalan sa kanto kung gusto mong makita ang tunay na ako. Doon ko ginagastos ang bawat pisong nakukuha ko mula sa mga piyesang ibinebenta ni Mateo. I am a loser, Maristela. Isang talo ng lalaki na mas pinili ang alak at baraha kaysa sayo. Yan ang gusto mong marinig, di ba? Napatitig si Maristela sa asul na ising sa sahig. Unti-unti, ang mga langgam ay nagsimulang dumagsa sa nasirang cake. Isang metaporiko ng kanyang pag-ibig na ngayoy nilalantakan na lamang ng dumi. Ang hapdi ay naging manhid. Ang pagsasakripisyo niya, ang paghahanap niya,
ay tila naging isang malaking biro sa harap ng lalaking ito na ipinapamukha sa kanya ang kanyang sariling kabiguan. Ganito na lang ba ang halaga ko sa iyo, Rafael? Isang taong kailangang itaboy? Bulong ni Maristela, ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa nagbabadyang luha. Tinalikuran siya ni Rafael. Ang kanyang likod ay tila isang pader na hindi na kailanman matitibag. Ngunit bago lumabas ng pinto, napansin ni Maristela ang isang bagay. Sa gitna ng pag-ubo ni Rafael, mabilis nitong itinago ang isang puting panyo sa kanyang bulsa. Isang sulyap lamang, ngunit nakita ni Maristela ang matingkad na pulang mantsa sa tela. Hindi iyon mantsa ng alak, hindi rin yun dumi mula sa basura. Lumabas si Maristela sa barong-barong. Ang bawat hakbang ay tila pagtakas mula sa isang bangungot. Ngunit sa halip na umuwi, tumigil siya sa ilalim ng isang posteng walang ilaw. Ang kanyang pagiging pulis ay nangingibabaw sa kanyang pagiging nasaktang asawa. May mali. May mas malalim na dahilan sa likod ng bawat mapait na salita ni Rafael. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang kakilala sa City Health Office. Kailangan ko ng tulong mo. Hanapin mo ang record ng isang Rafael Marasigan. Kahit anong ospital, kahit anong klinik sa paligid ng Tondo sa loob ng huling 2 taon. Ngayon na, ang opisina ng City Health ay nababalot ng amoy ng lumang papel at matapang na amoy ng disinfectant na tila sumusuntok sa ilong ni Maristela. Ang lamig na nagmumula sa mga ceiling fan ay hindi sapat upang palamigin ang apoy ng kaba sa kanyang dibdib. Sa harap niya, isang nurse na may pagod na mga mata ang naglalatag ng isang manipis na folder. Lieutenant, ito po ang medical records ni Rafael Marasigan mula noong nakaraang taon. Ang sabi ng nurse, ang boses ay puno ng pait. Binuksan ni Maristela ang folder. Ang bawat pahina ay tila isang hatol ng kamatayan. Stage 4, adenocarcinoma. Ang mga salitang medikal ay tila mga itim na uod na gumagapang sa kanyang paningin. 2 taon na. 2 taon nang kinakain ng sakit ang katawan ni Rafael, habang ang iniisip ni Maristela ay nagpapakasaya ito sa piling ng iba o sa bisyo. Bakit? Bakit hindi siya nagpa-confine? Ang tanong ni Maristela. Halos hindi lumalabas ang boses. Huminga ng malalim ang nurse. Naalala ko po siya, Lieutenant. Siya yung pasyenteng tumatangging bumili ng kahit murang painkiller. Sabi niya, bawat sentimo raw ay kailangan niyang itabi para sa anak niya. Minsan, nakikita namin siyang natutulog sa mga sementadong upuan sa labas ng ospital dahil ayaw niyang gumastos para sa pamasahe pa uwi. Ang tanging binili niya lang na luho. Tumigil ang nurse at may kinuha sa drawer. Isang resibo na kupas na. Ito po, isang kuwintas na pilak. Binayaran niya yan ng hulugan sa loob ng 6 na buwan. Sabi niya, yun lang daw ang tanging bagay na maibibigay niya sa anak niya na hindi mabubulok sa basurahan. Napahawak si Maristela sa gilid ng mesa. Ang hanging nilalanghap niya ay tila naging libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang baga. Ang bawat mapait na salita ni Rafael, ang bawat pagtataboy nito, ang paghampas ng cake sa sahig, lahat ng yon ay hindi dahil sa galit. Iyon ay pagmamahal na nakabalot sa sakripisyo. Isang pag-ibig na handang magmukhang halimaw upang ang mga mahal sa buhay ay hindi na kailangang dumanas ng hirap ng pag-aalaga sa isang mamamatay na tao. At ang lola niya, si Magnolia? Tanong ni Maristela. Ang boses ay puno na ng poot. Ang alam ko po, ang bawat pisong nakukuha ni Rafael mula sa pagbebenta ng scrap ay kinukuha ng babaeng yon. Sabi ni Rafael, binabayaran niya raw ang utang na loob para hindi paalisin ang anak niya sa tinitirhan nila. Pinipilit din siyang pirmahan ng insurance papers para mapunta sa pangalan ni Magnolia ang maliit na benepisyong maiiwan niya. Isang malakas na kulog ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Kasabay nito, ang biglang pagbuhos ng ulan na tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ni Maristela.
Ang bawat patak ng tubig sa bubungan ay tila tunog ng mga oras na nawawala sa kanya. Wala siyang panahon para umiyak. Rafael, bakit ka nagpakabayani ng mag-isa? Bulong niya sa sarili. Mabilis siyang tumakbo palabas ng opisina. Ang kanyang uniforme ay agad na nabasa ng ulan, naging mabigat at tumikit sa kanyang balat, ngunit hindi niya ito pinansin. Sumakay siya sa kanyang sasakyan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ng manibela. Sa kanyang isip, nakikita niya ang mukha ni Rafael, ang lubog na pisngi, ang ubo na may dugo, at ang mga matang puno ng lihim na sakit. Naalala niya ang sinabi ni Magnolia. Anong future sa basurahan? Hindi basura ang buhay ni Rafael. Ang kanyang buhay ay isang dambana ng sakripisyo na tinatangkang sirain ng mga taong sakim. Habang nagmamaneho sa gitna ng baha at dilim patungong tondo, isang takot ang bumalot kay Maristela. Isang takot na baka, sa pagdating niya, ang tanging madatnan niya ay isang malamig na bangkay at isang batang wala ng sandigan. Ang bawat patak ng ulan sa bubungang yero ay tila mga bala ng baril na tumatama sa pandinig ni Rafael. Sa loob ng madilim na silid, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang upos ng kandila na sumasayaw sa ihip ng hanging nakakalusot sa mga butas ng dingding. Malamig. Napakalamig ng hangin, tila humahaplos sa kanyang mga buto, ngunit ang kanyang katawan ay nagbabaga sa lagnat. Pirmahan mo na ito, Rafael. Huwag mo nang paabutin ang gabi na wala kang nagagawang tama. Ang boses ni Magnolia ay kasing talim ng kidlat. Nakatayo siya sa tapat ni Rafael, bitbit ang isang pirasong papel na tila isang kontrata sa impyerno. Ang amoy ng kanyang murang pabango ay humahalo sa amoy ng basang karton at amoy ng papalapit na kamatayan. Para kay Mateo yan. Ang hikbi ni Rafael, ang bawat salita ay may kasamang dugo na nagpapansya sa kanyang labi. Insurance, para sa pag-aaral niya. At sino ang magpapakain sa kanya kapag wala ka na? Sino ang magpapatira sa kanya rito? Isang marahas na tawa ang kumawala kay Magnolia. Utang na loob, Rafael. Pinatira ko kayo rito ng libre. Pinautang kita ng pambili ng gatas nung sanggol pa ang batang yan. Ngayon, ibalik mo naman ang pabor. Ilaan mo na sa akin ang insurance na yan bilang bayad sa lahat ng paghihirap ko sa inyo. Kinuha ni Magnolia ang isang ballpen at pilit na isinubsob sa nanginginig na kamay ni Rafael. Pirmahan mo na. Kung hindi, ngayon din, ilalabas ko si Mateo sa ulan. Hahayaan ko siyang matulog sa gilid ng kalsada na parang aso. Gusto mo ba yon? Napapikit si Rafael. Ang imahe ni Mateo, ang batang may mga mata ni Maristela, ang batang may talinong hindi nararapat sa basurahan. Ang tila nagbigay sa kanya ng huling lakas. Ngunit ang takot na mawala ng masisilungan ng anak, ang siyang pinakamalaking sandata ni Magnolia, laban sa kanya. Kinuha ni Rafael ang kanyang lumang pitaka. Sa loob nito, nakatago ang isang punit na larawan ni Maristela noong araw ng kanilang kasal. Ang kanyang hiya o labis na kahihiyan ang nagtulak sa kanya na magtago. Ngunit ang pagmamahal niya ang siyang nagpapanatiling buhay sa kanya sa gitna ng hirap. Papangako mo, hindi mo siya palalayasin. Ang pakiusap ni Rafael, ang kanyang paningin ay nagsisimulang magdilim. Oo, pangako. Ako na ang bahala sa batang yan. Basta pirmahan mo na. Ang mabilis na sagot ni Magnolia, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Dahan-dahang itinapat ni Rafael ang dulo ng ballpen sa papel. Ang kanyang kamay ay tila may sariling buhay sa tindi ng panginginig. Isang patak ng pawis ang pumatak mula sa kanyang noo, humalo sa tinta. Sa labas, ang tunog ng gulong ng sasakyan na humahabas sa baha ay narinig. Ngunit nalamon ito ng malakas na kulog. Dali, pirmahan mo na, bulyaw ni Magnolia habang dinidiinan ang balikat ni Rafael na tila ba tinutulak niya ito patungo sa hukay.
Biglang may narinig na malakas na kalabog mula sa kabilang silid. Ang tunog ng isang basong nabasag at ang impit na iyak ni Mateo. Sa gitna ng kaguluhan, ang ballpen ay nalaglag mula sa mga daliri ni Rafael. Ang kanyang katawan ay biglang tumigas bago dahan-dahang lumaylay. Rafael, Rafael, huwag kang mamatay nang hindi mo napipirmahan to. Ang tili ni Magnolia, niyugyug ang lalaking wala ng lakas. Kasabay nito, ang pinto ng barong-barong ay bumukas ng marahas. Nakatayo roon si Maristela, basang-basa ng ulan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang nakatitig sa papel na hawak ni Magnolia. Ang hangin sa loob ng maliit na silid ay tila tumigil sa pag-ikot. Naging kasing bigat ng basang semento. Ang tanging naririnig ay ang mabilis at habol na hininga ni Maristela na humahalo sa malupit na hagupit ng ulan sa bubungang yero. Ang kanyang mga mata, na sanay sa pagtingin sa mga kriminal, ay nakatitig ngayon sa nanginginig na kamay ni Magnolia na pilit itinatago ang isang pirasong papel sa likod ng kanyang katawan. Anong ginagawa mo sa asawa ko? Ang boses ni Maristela ay hindi isang tanong, kundi isang hatol, malamig, matalim, at punong-puno ng panganib. Maristela, ikaw pala. Nauutal na sagot ni Magnolia. Ang kanyang mukha ay namumutla sa ilalim ng madilaw na liwanag ng kandila. Inaalagaan ko lang si Rafael. Alam mo naman, malubha na ang lagay niya. Pinapipirma ko lang siya ng mga dokumento para sa kaayusan ng lahat, para hindi mahirapan ang bata. Hindi pinakinggan ni Maristela ang mga salita ng matanda. Humakbang siya palapit at marahas na tinulak si Magnolia paitaas, sapat na lakas upang mapabitaw ito sa papel na hawak. Mabilis na lumuhod si Maristela sa tabi ni Rafael. Ang katawan ni Rafael ay tila isang tuyong sanga na handa ng mabali. Ang init ng lagnat nito ay nanunuot sa palad ni Maristela, isang huling apoy bago ang tuluyang pagpadilim. Rafael, Rafael, tumingin ka sa akin. Nandito na ako. Bulong ni Maristela. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa pisngi ni Rafael, humahalo sa pawis at dumi. Dahan-dahang iminulat ni Rafael ang kanyang mga mata. Sa gitna ng labo ng kanyang paningin, nakita niya ang mukha ng babaeng tanging minahal niya. Ang kanyang tuyong labi ay bahagyang gumalaw. Tila may gustong sabihin, ngunit walang boses na lumalabas. Isang mahinang piga sa kamay ni Maristela ang tanging naibigay niya. Isang paghingi ng tawad, isang huling paalam. At sa isang iglap, ang tensyon sa katawan ni Rafael ay biglang nawala. Ang kanyang hininga, na kanina ay parang kaskas ng lagari, ay naging isang banayad na buntong hininga bago tuluyang huminto. Ang katahimikan sa silid ay naging mas malakas pa kaysa sa kulog sa labas. Papa? Isang maliit na boses ang nanggaling sa sulok. Nakatayo roon si Mateo, yakap-yakap ang kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay hindi kakikitaan ng iyak, kundi ng isang malalim at nakapanlulumong pagtanggap. Alam ng bata. Alam niyang ang kaisa-isang taong nagprotekta sa kanya sa gitna ng basurahan ay wala na. Rafael, gising! Hindi mo pa natatapos yung pirma. Ang tili ni Magnolia, na tila mas nag-aalala sa nawalang pagkakataon kaysa sa nawalang buhay. Pambihira naman o. Napakamalas talaga ng lalaking ito kahit kailan. Maristela, ilabas mo na ang bangkay na, yan dito. Ayoko ng malas sa pamamahay ko. Lumingon si Maristela kay Magnolia. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang purong puot na kayang pumatay. Lumabas ka, Magnolia. Lumabas ka bago ko makalimutang pulis ako at ituring kitang kriminal na dapat mabulok sa kalsada. Sa tindi ng aura ni Maristela, napaatras si Magnolia at mabilis na lumabas ng silid. Bitbit ang kanyang mga alahas na kumakalansing sa takot. Naiwan ang katahimikan sa pagitan ng mag-ina at ng malamig na katawan ni Rafael. Lumapit si Mateo kay Maristela. Ang bata ay may kinuha sa ilalim ng kanilang katre.
Isang lumang kahon ng biskwit na gawa sa lata. Kinalawang na sa gilid, ngunit maingat na nakabalot sa plastik. Sabi ni Papa, ibigay ko raw po ito sa inyo kapag hindi na siya nagising. Bulong ni Mateo, ang kanyang boses ay nanginginig na sa wakas. Sabi niya, dito raw po nakatago ang lahat nang hindi niya masabi. Inabot ni Maristela ang kahon. Ang lamig ng lata ay gumuhit sa kanyang palad, kasing lamig ng katotohanang huli na ang lahat para sa kanila ni Rafael. Ngunit sa loob ng kahong iyon, may isang bagay na naghihintay na magpabago sa lahat ng alam niya tungkol sa nakaraan. Ang bawat pahina ng kuwadernong itim na nakuha ni Maristela mula sa lumang lata ay tila isang sugat na dahan-dahang binubuksan, naglalabas ng mga lihim na matagal nang nabulok sa dilim. Ang papel ay luma, nanilaw na sa tagal, at may amoy ng kinalawang na tanso at menthol. Ang amoy ng isang taong pilit na nilalabanan ng sakit sa loob ng mahabang panahon. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng isang bombilyang kumukurap-kurap, binasa ni Maristela ang unang pahina. Ang sulat kamay ni Rafael ay maayos noong una, ngunit habang tumatagal, ang mga titik ay nagiging nanginginig at hirap, tila bawat kurit ng ballpen ay isang pakikibaka laban sa sariling katawan. Maristela, patawad. Ang simula ng sulat na nakasingit sa gitna ng kwaderno. Umalis ako hindi dahil hindi ko na kayo mahal. Umalis ako dahil unti-unti na akong kinakain ng sakit na ito. Ayokong makita mo akong ganito. Isang lalaking dati ay katuwang mo, ngunit magiging pabigat lamang sa pag-akyat mo sa iyong pangarap. I wanted you to remember me as the man who loved you, not as the skeleton I am becoming. Napahawak si Maristela sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ay tila isang sampal ng katotohanan na nagpabagsak sa lahat ng pader ng kanyang galit. Ang 5 taon ng kanyang pagkamuhi ay naging isang malaking pagkakamali. Akala niya ay pinagpalit sila ni Rafael sa kalayaan o bisyo. Ngunit ang totoo, ang kalayaang ibinigay ni Rafael ay para kay Maristela. Ang kalayaan mula sa pag-aalaga sa isang taong wala ng pag-asa. Binuksan pa niya ang kwaderno at nakita ang mga technical na drawing. Hindi ito basta-bastang kaskas. Mga plano ito ng mga circuit board, mga diagram ng kung paano bubuhayin ang mga sirang gamit. Sa tabi ng mga drawing ay may mga nota para kay Mateo. Anak, ang bawat kable ay may daloy ng buhay. Huwag kang matatakot sa dilim, dahil ang talino mo ang magsisilbing liwanag. Hindi ko man maibigay sa iyo ang isang palasyo, tinuruan ko naman siyang paano magbigay ng liwanag sa dilim sa pamamagitan ng sarili mong mga kamay. Doon lamang tuluyang bumigay si Maristela. Ang kanyang mga balikat ay nayanig sa bawat hikbi na pilit niyang pinipigilan. Tumingin siya kay Mateo na ngayoy natutulog na sa sulat. Yakap ang isang sirang transistor na tila ba ito ay isang mamahaling laruan. Ang bata ay naging henyo sa gitna ng basurahan dahil iyon ang tanging pamana na kayang iwanan ng isang amang walang yaman. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, may isang pirasong papel na nalaglag mula sa likod ng kwaderno. Pinulot ito ni Maristela. Isa itong insurance document. Ang dokumentong pilit na pinapapirmahan ni Magnolia kay Rafael bago ito malagutan ng hininga. Ngunit nang tignan ni Maristela ang ibaba ng papel, nanigas ang kanyang buong katawan. May pirma na ito. Isang pirma na napakalinis, napakaayos. Isang pirma na malayong-malayo sa nanginginig at halos hindi mababasang sulat ni Rafael sa kanyang huling mga araw. Magnolia. Bulong ni Maristela. Ang kanyang boses ay naging malamig na parang bakal. Hindi mo lang siya pinahirapan. Ninakawan mo pa ang anak ko. Sa ilalim ng malakas na ulan na tila hindi natitigil, isang panibagong apoy ang nag-alab sa loob ni Maristela. Hindi na ito apoy ng galit sa asawa, kundi apoy ng katarungan para sa isang taong namatay ng tahimik upang protektahan sila. Naisip ni Maristela. Ang digmaang ito ay hindi pa tapos at sa pagkakataong ito,
Hindi siya lalaban bilang isang nasaktang asawa, kundi bilang isang opisyal ng batas na handang ubusin ang sinumang humarang sa kinabukasan ng kanyang anak. Ang amoy ng murang kandila at ang malapot na singaw ng sampagitang unti-unti nang nalalanta ang bumabalot sa maliit na barong-barong. Kahit sa gitna ng pagdadalamhati, walang katahimikan sa paligid. Ang ingay ng mga sasakyan sa kalsada at ang hiyawan ng mga nag-iinuman sa kanto ay tila walang pakialam sa malamig na katawan ni Rafael na nakahimlay sa isang simpleng kabaong. Nakatayo si Maristela sa sulok, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa loob ng bulsa ng kanyang jacket. Pinagmamasdan niya si Magnolia na abalang-abala sa pag-aayos ng kanyang buhok sa harap ng isang maliit na salamin. Tila ba hindi isang burol ang kanyang dinadaluhan, kundi isang selebrasyon. "Huwag mo na akong tignan ng ganyan, Maristela." Ang boses ni Magnolia ay kasing gasgas ng lumang plaka. "Kailangan nyo nang umalis dito, bukas, pagkatapos ng libing. May bago nang uupa sa kwartong ito. At huwag mong kalilimutan, ang insurance ni Rafael ay sa akin nakapangalan. Pambayad yun sa lahat ng abalang idinulot niya sa buhay ko." Hinarap siya ni Maristela. Ang kanyang mga mata ay kasing talim ng isang bagong hasang patalim. "Nakita ko ang dokumento, Magnolia. Ang linis ng pirma. Masyadong malinis para sa isang taong hindi na halos mahawakan ang sariling baso bago mamatay." Tumawa si Magnolia, isang tunog na tila mga tuyong dahon na nagkiskisan. "Utang na loob, Hija. Huwag mo akong dadaanin sa mga hinalamong pulis." Pinirmahan ni Rafael yun dahil alam niyang ako lang ang may malasakit sa batang yan. "Ikaw? Ngayon ka lang sumulpot nung mamatay na ang asawa mo. Gagamitin mo lang ang bata para makuha ang pera? How pathetic." Sa gitna ng tensyon, lumapit si Mateo. Bitbit niya ang isang maliit na plastik na kahon na puno ng mga alambre, isang munting speaker at isang lumang baterya mula sa kung saang gadget. Ang kanyang mga mata ay diretso at walang emosyon. Isang katangiang nakuha niya sa kanyang ama. "Lola Magnolia." Ang boses ng bata ay mahinahon pero may bigat. "Sabi po ni Papa, ang bawat makina ay may memorya. Ang mga wires na ito, hindi lang sila nagdadala ng kuryente. Nagdadala din sila ng boses." Kumunot ang noo ni Magnolia. "Anong pinagsasabi mo, bata? Magtigil ka sa mga basura mo." Inilapag ni Mateo ang kahon sa ibabaw ng mesa, sa tabi ng kabaong ng kanyang ama. "Noong gabi po na pinipilit niyo si Papa, hindi po ako natutulog. Ginagawa ko po itong alarm system para sa pinto namin. Pero dahil sa ingay niyo, ang sensor ay nag-record ng boses niyo." Pinindot ni Mateo ang isang maliit na switch. Mula sa basag na speaker, lumabas ang isang boses na kasing linaw ng kristal. "Pirmahan mo na ito, Rafael. Kung hindi, ngayon din, ilalabas ko si Mateo sa ulan. Hahayaan ko siyang matulog sa gilid ng kalsada na parang aso." Nanigas ang buong katawan ni Magnolia. Ang kanyang maputlang labi ay nanginig, habang ang boses niya mismo sa recording ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa loob ng barong-barong. Ang mga kapitbahay na nakikiramay ay unti-unting lumingon. Ang kanilang mga bulong ay tila isang malakas na agos na humahampas sa dangal ni Magnolia. Hindi lang talino ang iniwan ni Rafael kay Mateo Magnolia. Ang sabi ni Maristela, ang bawat hakbang niya palapit sa matanda ay tila isang hatol ng tadhana. Iniwan din niya ang ebidensya ng iyong kasamaan. Ang pekeng pirma mo ay sapat na para mabulok ka sa kulungan, pero ang recording na ito ang tatapos sa iyo. Napaatras si Magnolia, ang kanyang likod ay tumama sa dingding. "Pipaninira lang yan. Isang batang paslit lang ang gumawa niyan. Walang tatanggap niyan sa korte. Subukan mo ako." Ang hamon ni Maristela. "Subukan mong itanggi ang katotohanan sa harap ng batas na binaliwala mo." Ngunit sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang malakas na katok ang narinig mula sa pinto. Dalawang lalaking nakasuot ng itim na suit ang pumasok. Bit-bit ang isang envelope
na may selyo ng isang kilalang law firm. Hinahanap po namin si Teniente Maristela Marasigan. Ang sabi ng isa sa mga lalaki, kami ang mga abogado ni Ginoong Rafael Marasigan. May mga instruksyon siyang iniwan para sa inyo na dapat lamang buksan sa harap ng kanyang asawa at anak. Ang bawat pagbukas ng zipper ng itim na bag ng abogado ay tila isang hatol na nagpapatigil sa tibok ng puso ng lahat ng naroon. Sa gitna ng barong-barong, kung saan ang amoy ng kamatayan ay humahalo sa amoy ng basang lupa, inilabas ng lalaking nakasuit ang isang makapal na folder. Ang puti ng papel ay tila sumisilaw sa madungis na paligid. Ako si Attorney Santos, simula ng abogado. Ang boses ay direkta at walang emosyon. Narito ako dahil 6 na buwan na ang nakalilipas. Lumapit sa akin si Ginoong Rafael Marasigan. Alam niyang malapit na ang kanyang pagpanaw, kaya tiniyak niyang ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay mapupunta sa tamang kamay. Tumawa ng maikli si Magnolia, bagaman ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi na niya maitago. Anong pinaghirapan? Ang mga basurang nakatambak sa labas? Huwag niyo kaming gawing tanga. Ako ang nagpatira sa kanya rito, kaya sa akin dapat mapunta ang kahit anong barya na natira sa kanya. Tumingin ang abogado kay Magnolia, isang tingin na puno ng panghahamak. Ginang Magnolia, hindi lamang po basta-bastang scrap collector si Rafael. Siya ay isang rehistradong technician at inventor. Bago siya pumanaw, naibenta niya ang patent ng isang universal circuit adapter, isang teknolohiyang binuo niya mula sa mga itinapong piyesa sa isang kumpanya sa ibang bansa. At ang lahat ng proceeds mula rito ay inilagay niya sa isang irrevocable trust fund para kay Mateo. Nanlaki ang mga mata ni Maristela. Napatingin siya sa kabaong ni Rafael. Kaya pala gabi-gabi itong gising. Kaya pala kahit hirap ng huminga, ay nakatitig pa rin ito sa mga bituka ng computer. Hindi lang siya nagkakalkal ng basura. Gumagawa siya ng legacy. Trust fund? Ang boses ni Magnolia ay tumaas. Naging isang matinis na tili. Hindi maaari. Ako ang pamilya niya. Ako ang may utang na loob na dapat niyang bayaran. At iyon ang dahilan kung bakit kami narito. Dagdag ni Attorney Santos, sabay abot ng isang dokumento kay Maristela. May iniwan din siyang video statement at logbook ng lahat ng perang hiningi at sa pilitang kinuha niyo sa kanya sa loob ng 5 taon. Ayon sa batas, ang utang na loob ay hindi lisensya para sa extortion at fraud. Kasabay ng mga salitang yon, ang tunog ng mabibigat na yabag ng sapatos sa putikan ay narinig mula sa labas. Pumasok ang 3 pulis, mga kasama ni Maristela sa presinto. Ang kanilang mga uniforme ay malinis at asul, isang matalim na kaibahan sa kumukupas na dumi ng silid. Magnolia Reyes, ang sabi ng isang pulis, habang inilalabas ang isang pilak na posas. Ang metal ay kumislap sa ilalim ng bumbilya. Inaaresto ka sa kasong estafa, falsification of public documents, at child abuse, base sa ebidensyang ibinigay ni Teniente Maristela at ng abogado. Hindi! Paninira lang ito. Maristela, maawa ka. Pamilya tayo. Sigaw ni Magnolia habang pilit na nagpupumiglas. Ang kanyang mga alahas ay nagkikiskisan, lumilikha ng tunog ng desperasyon. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng kapalaluan ay ngayoy lukot na sa takot. Ngunit hindi lumingon si Maristela. Nilapitan niya si Mateo at tinakpan ang mga mata ng bata upang hindi nito makita ang huling pagbagsak ng kanilang kamag-anak. Naramdaman ni Maristela ang init ng maliit na kamay ni Mateo na humawak sa kanyang braso. Isang pagpili, isang pagtitiwala. Nang mailabas na si Magnolia, ang katahimikan ay muling bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito mabigat. Ang amoy ng ulan ay naging sariwa. Tila ba hinugasan nito ang lahat ng lason sa loob ng barong-barong. Teniente, sabi ni Attorney Santos bago umalis. Sabi ni Rafael sa video, ang pinakamalaking imbensyon niya ay hindi ang circuit board, kundi ang paggawa ng paraan
para mahanap mo uli ang daan pauwi sa anak nyo. You are his final mission, ma'am. Napahagulgol si Maristela habang nakasandal sa kabaong ni Rafael. Ang lamig ng kahoy ay tila naging isang mainit na yakap. Sa wakas, ang lahat ng pagkamuhi ay natunaw. Ang natira na lamang ay ang paghanga sa isang lalaking naging bayani sa gitna ng kadiliman. Ang sikat ng araw sa labas ng Philippine Science High School ay tila isang bagong pahina ng aklat. Maputi, malinis, at nakakasilaw. Malayo ito sa malapot na usok ng tondo. Dito, ang amoy ng paligid ay hindi basura o kalawang, kundi amoy ng bagong lapat na floor wax, sariwang tabas na damo, at ang matapang na halimuyak ng mga mamahaling sabon na suot ng mga magulang na naroon. Nakatayo si Maristela sa gilid ng gate, suot ang kanyang pinakamaayos na sibilyang damit. Sa tabi niya, si Mateo ay tila isang munting Ginoo sa kanyang bagong uniforme. Ang puti ng kanyang polo ay kasing linis ng ulap, ngunit ang kanyang mga kamay, bagaman malinis na ang mga kuko, ay mayroon pa ring mga maliliit na pilat at kalyo. Ang mga marka ng kanyang pakikipagbuno sa mga bakal at kable sa nakaraan. Mateo, anak, ayos ka lang ba? Tanong ni Maristela habang inaayos ang kwelyo ng bata. Opo, mama. Medyo malaki lang po pala talaga itong eskwelahan. Bulong ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga habang nakatingin sa malawak na laboratorio sa dulo ng pasilyo. Ngunit hindi lahat ng naroon ay may ngiti sa labi. Isang grupo ng mga magulang na nakasuot ng mga alahas na kumikinang sa ilalim ng araw ang dumaan sa harap nila. Isang babaeng may hawak na mamahaling bag ang tumigil at tumingin kay Mateo. Pagkatapos ay kay Maristela. Ang kanyang pabango ay kasing tapang ng kanyang panghahamak, tila isang pader na naghihiwalay sa kanila. Ito ba ang sinasabi nilang scholar mula sa tondo? I hope hindi siya magdala ng kung anong dumi rito. My son deserves to be with his equals. Bulong ng babae sa kanyang kasama, sapat na lakas upang marinig ni Maristela. Kumuyom ang kamao ni Maristela. Ang pamilyar na init ng galit ay gumapang sa kanyang dibdib. Ngunit bago pa siya makapagsalita, naramdaman niya ang mahigpit na hawak ni Mateo sa kanyang kamay. Ang bata ay tumingin sa kanya, umiling ng bahagya at nagpatuloy sa paglalakad ng may mataas na noo. Sa loob ng robotics lab, ang mga estudyante ay pinapangkat para sa isang demonstrasyon. Isang sopistikadong robotic arm ang nakalagay sa gitna ng mesa. Ang guro, si Mr. Cruz, ay tila balisa. Class, sandali lang. Mukhang may problema ang main processor. Ang bawat switch na pinipindot ko ay hindi nagbibigay ng tamang command. Mukhang kailangan nating ipagawa ito sa supplier. Baka abutin ng 1 linggo. Paliwanag ni Mr. Cruz, ang boses ay puno ng pagkadismaya. Ang mga anak ng mayayaman ay nagsimulang magreklamo. Ang isa ay naglabas ng kanyang pinakabagong tablet. Sinusubukang i-diagnose ang system pero walang nangyari. It's junk, sir. Baka sira na talaga ang motherboard, sabi ng bata sa Taglish, sabay hagalpak ng tawa ng kanyang mga kaibigan. Dahan-dahang lumapit si Mateo sa mesa. Ang amoy ng mainit na kuryente at nasunog na plastik mula sa loob ng makina ay pamilyar sa kanya. Ito ang amoy ng kanyang kabataan sa piling ni Rafael. Kinuha niya ang isang maliit na piraso ng kawad ng tanso mula sa kanyang bulsa. Isang basura na hindi niya nagawang itapon bago umalis ng bahay. Sir, may I try po? Tanong ni Mateo. Bago pa makasagot ang guro, mabilis na binuksan ni Mateo ang maliit na panel sa gilid ng robot. Ang kanyang mga daliri ay gumalaw ng may bilis na hindi kayang tapatan ng mga mamahaling tools. Inilagay niya ang tanso sa pagitan ng 2 nangingitim na contact points. Ginamit ito bilang isang bridge. Ang bawat galaw niya ay tila isang sayaw ng isang taong nakakaalam sa kaluluwa ng makina. Isang mahinang tunog ng pag-ikot ng motor ang narinig sa buong silid.
Ang robotic arm ay dahan-dahang tumaas, gumalaw ng swabe at kinuha ang isang ballpen sa mesa. Katahimikan. Ang guro ay napanganga. Ang babaeng nanghamak kanina sa labas, na ngayoy nakasilip sa pinto, ay tila nabulunan sa sariling laway. Paano mo nagawa yon? Tanong ni Mr. Cruz. Ang pagkamangha ay bakas sa kanyang mukha. Hindi po kailangang palaging bago ang piyesa, sir. Minsan, ang kailangan lang ay tamang koneksyon. Itinuro po sa akin ni Papa na kahit ang itinapon na, may silbi pa rin. Sagot ni Mateo, habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang silver angel necklace. Lumapit si Maristela at naramdaman ang isang kakaibang uri ng tagumpay. Hindi ito tagumpay na nakukuha sa dulo ng baril o sa pag-aresto ng kriminal. Ito ang tagumpay ng pagkakakilanlan. Tumingin siya sa kanyang anak at nakita ang anino ni Rafael sa likod nito. Nakangiti, payapa, at proud. Class, muling nagsalita si Mr. Cruz. Ang boses ay puno ng pananabik. Dahil sa ipinakitang galing ni Mateo, nais kong ipaalam sa inyo ang tungkol sa National Young Technology Competition sa susunod na buwan. Mateo, gusto kong ikaw ang maging lead programmer ng ating school team. Ang mga bata sa paligid ay hindi na makapagsalita. Ang paghamak ay napalitan ng kuryosidad at sa dulo ng silid, ang sikat ng araw ay tumama sa mukha ni Mateo na tila binibigyan siya ng isang korona ng liwanag. Ngunit sa gitna ng palakpakan, isang lalaki ang nakatayo sa likuran ng pinto, nanonood. May hawak siyang cellphone at may kausap sa kabilang linya. Sir, nakita ko na ang bata. Tama kayo? Siya nga ang may-ari ng patent na kailangan natin. Pero mukhang hindi ito magiging madali dahil kasama niya ang nanay niyang pulis. Ang National Young Technology Competition ay idinadaos sa loob ng isang dambuhalang convention center kung saan ang lamig ng aircon ay tila nanunuot hanggang sa kaibuturan ng mga buto. Ang sahig na gawa sa makintab na granite ay tila isang salamin na nagpapakita ng anino ng mga batang henyo mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ngunit para kay Maristela, ang bawat kislap ng mga ilaw sa kisame ay tila mga matang mapanuri. Naghihintay sa bawat pagkakamali ng kanyang anak. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Mateo sa harap ng kanyang proyekto, isang compact solar generator na binuo mula sa mga niresiklong lithium batteries at mga bahagi ng lumang radyo. Tinawag niya itong ang alab ni Rafael. Ang amoy ng mainit na bakal mula sa soldering iron na ginamit niya kanina ay nakakapit pa rin sa kanyang mga daliri. Isang amoy na nagpapaalala sa kanya ng mga gabing puyat. Sila ng kanyang ama sa tundo. Ladies and gentlemen, simula ng MC, ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong hall. Let's welcome the representative from a global tech giant, Mr. Victor Valdez, to inspect the finalists. Isang lalaking may suot na mamahaling gray suit ang lumapit sa booth ni Mateo. Ang kanyang sapatos ay kumakalansing ng may awtoridad sa bawat hakbang. Ito ang lalaking nakita ni Maristela sa labas ng eskwelahan. Si Valdez ay hindi lamang isang negosyante. Siya ang leon na handang manakmal ng mga batang talento. Impressive! Ang boses ni Valdez ay kasing lamig ng bakal. Sabi nila, gawa ito sa basura. But looking at the schematics, this is identical to a patent we've been tracking. A patent left by a certain Rafael Marasigan. Tumingin si Valdez kay Maristela. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Tenyente, kailangan nating mag-usap. Ang teknolohiyang ito ay masyadong mahalaga para manatili sa kamay ng isang bata. We are offering a settlement. Isang malaking halaga kapalit ng lahat ng karapatan sa patent na ito. Isipin mo ang utang na loob mo sa kinabukasan ng anak mo. Sa perang ito, hindi na niya kailangang hawak ng basura kailanman. Naramdaman ni Maristela ang pamilyar na panunuyo ng kanyang lalamunan. Ginamit ni Valdez ang parehong taktika ni Magnolia, ang pagmamanipula gamit ang utang na loob. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ang mahinang babaeng umiiyak sa gilid ng kalsada. Ang kinabukasan ng anak ko ay hindi nabibili ng pera, Mr. Valdez.
Ang sagot ni Maristela. Ang boses ay matatag at puno ng dignidad. Ang patent na yon ay hindi lang papel. Iyon ang huling hininga ng asawa ko. At hinding-hindi ko hahayaang burahin niyo ang pangalan ni Rafael sa kasaysayan ng imbensyong ito. Biglang namatay ang mga ilaw sa booth ni Mateo. Ang screen ng kanyang generator ay nag-flash ng system error. Isang bulong ng pagkagulat ang dumaan sa mga manonood. Napatingin si Maristela sa paligid at nakita ang isang assistant ni Valdez na mabilis na lumayo sa likod ng power grid. Isang sabotahe. Oh, it seems your miracle machine is just as broken as its origin. Pang-uuyam ni Valdez. Mukhang basura pa rin ang kinalabasan. Naramdaman ni Mateo ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ngunit sa gitna ng dilim, naalala niya ang haplos ng magaspang na kamay ng kanyang ama sa kanyang ulo. Huwag kang matatakot sa dilim, Mateo. Ang talino mo ang magsisilbing liwanag. Hindi gumamit ng computer si Mateo. Sa harap ng lahat, binuksan niya ang main panel ng generator. Gamit ang isang maliit na screwdriver na dati ay pag-aari ni Rafael. Mabilis niyang nahanap ang pinutol na wire. Sa halip na gumamit ng bagong kable, kinuha niya ang kanyang silver angel necklace at ginamit ang kadena nito upang pagdugtungin ang sirang circuit. Ang pilak ay nagsilbing conductor, isang malutong na tunog ng pagdaloy ng kuryente ang narinig at sa isang iglap, ang buong booth ni Mateo ay nagliwanag. Hindi lang basta liwanag, kundi isang nakakasilaw na asul na kislap na tila isang bituin sa gitna ng convention center. Ang palakpakan ay nagsimula bilang isang mahinang tunog hanggang sa naging isang dagundong na tila yayanig sa gusali. Ang mga hurado ay tumayo, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkamangha. The winner of the National Young Technology Competition. Ang boses ng MC ay nanginginig sa excitement is Mateo Marasigan. Nang umakyat si Mateo sa entablado upang tanggapin ang gintong medalya, tumingin siya sa kanyang ina. Si Maristela ay nakatayo sa ibaba. Ang mga luha ng ligaya ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi ito luha ng pait, kundi luha ng paglaya. Ngunit habang nagbubunyi ang lahat, si Valdez ay mabilis na lumabas ng hall. Bit-bit ang kanyang cellphone. Prepare the injunction. Kung hindi natin makukuha ang patent sa mabuting paraan, kukunin natin ito sa korte. Sisiguraduhin kong walang matitirang sentimo sa pamilyang yan. Ang bawat hakbang ni Maristela at Mateo sa damuhan ng sementeryo ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga pahina ng isang kwentong tapos na ang tunggalian. Ang simoy ng hangin ay hindi na kasing lagkit ng sa tondo. Dito, ang hangin ay may halimuyak ng mga sariwang bulaklak at amoy ng basang lupa matapos ang isang mahinang pag-ulan. Ang init ng papalubog na araw ay yumayakap sa kanilang mga balikat, isang banayad na paalam mula sa kalangitan. Huminto sila sa harap ng isang puting marmol na lapida. Malinis ito, walang alikabok, at napapaligiran ng mga puting rosas. Rafael Marasigan, ang aming liwanag sa dilim. Inilabas ni Mateo mula sa kanyang bulsa ang gintong medalya. Ang bigat ng metal ay tila nagpapaalala sa lahat ng gabing puyat at bawat sugat sa kanyang maliliit na daliri. Dahan-dahan niyang isinabit ang medalya sa gilid ng lapida. Ang tunog ng pagtama ng ginto sa marmol ay tila isang malambing na bulong ng tagumpay. Papa, ginawa ko na po. Ang boses ni Mateo ay hindi na nanginginig. Ito ay boses ng isang batang alam na ang kanyang halaga. Hindi na po tayo babalik sa basurahan, pero hindi ko po kakalimutan ang lahat ng itinuro nyo. Hinawakan ni Maristela ang balikat ng kanyang anak. Naramdaman niya ang kalyo sa palad ni Mateo, ang mga markang iniwan ng hirap na ngayon ay naging simbolo na ng kanyang galing. Hindi naging madali, Rafael, bulong ni Maristela sa hangin, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pangalan ng asawa. Akala ni Valdez ay kaya niya tayong tapakan dahil lang sa galing tayo sa putik, pero nakalimutan niyang ang putik ang nagpapatatag sa pundasyon. Ang huling laban sa korte laban kay Victor Valdez
ay hindi naging madugo, kundi nakakahiya para sa huli. Ang mga ebidensyang nakalap ni Maristela tungkol sa pananabotahe sa kompetisyon at ang mga ilegal na transaksyon ng kumpanya ni Valdez ay naging mitsa ng pagbagsak nito. Nawalan si Valdez ng lisensya, ng yaman at higit sa lahat, ng dangal sa harap ng buong industriya ng teknolohiya. Ang taong nanghamak sa basura ay ngayoy itinuturing na basura ng lipunan, nakakulong sa isang selda na kasing dilim ng kanyang budhi. Kinuha ni Maristela ang kanyang telepono at tiningnan ang huling mensahe mula sa kanyang abogado. Ang patent ni Rafael ay opisyal na ring naisalin sa pangalan ni Mateo. Ang bawat sentimo na kikitain nito ay sapat na upang pag-aralin si Mateo sa pinakamahusay na unibersidad sa mundo. Mama, tignan niyo po, turo ni Mateo sa abot-tanaw. Ang langit ay nagbabaga sa kulay kahel at lila. Ang asul na kislap mula sa kanyang kuwintas ay tila sumasabay sa kislap ng mga unang bituin na lumilitaw. Ang pilak na anghel na dati ay simbolo ng pagtatago at takot. Ngayon ay nagsisilbing konduktor ng isang bagong buhay. Isang buhay na puno ng kuryente, liwanag at pag-asa. Lumuhod si Maristela at hinalikan ang tuktok ng ulo ni Mateo. Amoy shampoo na ito, hindi na amoy usok. Ang kanyang anak ay hindi na ang batang nakaupo sa ibabaw ng timba ng pintura sa tondo. Siya na ang arkitekto ng sarili niyang bukas. Halika na anak, marami pa tayong gagawin, sabi ni Maristela habang inaalalayan ng bata pa itaas. Sa kanilang paglalakad palayo, hindi na lumingon si Maristela. Alam niyang hindi sila iniwan ni Rafael. Ang bawat makinang aayusin ni Mateo, ang bawat liwanag na ititirik nila, ay magiging bahagi ng hininga ni Rafael na mananatiling buhay. Ang huling sulyap ng araw ay tumama sa gintong medalya sa ibabaw ng lapida, na lumikha ng isang mahaba at maliwanag na anino sa damuhan. Isang aninong tila nagtuturo ng daan patungo sa isang kinabukasang wala ng dilim, sapagkat sa dulo ng lahat, ang pinakamahalagang imbensyon ni Rafael ay hindi ang circuit board o ang solar generator, kundi ang pag-ibig na naging sapat na lakas upang ang isang pamilyang winasak ng tadhana ay muling mabuo sa gitna ng mga pangarap.